At ito po ang last story, ang Going the Extra Mile story. We will talk about the life of Joseph. Ang pamagat ng aking i-share sa inyo ngayon ay pinamagatan nating From Good to Great. Tayo po ay sanay na sanay dyan sa school na tayo ay nabibigyan ng mga marka. Pagka may exam, yan, ang mga teacher ay nagbibigay sila ng grade. Good, better, best, good, very good, excellent, outstanding, most outstanding, then sa dulo ay great. Yung mga supervisor, yan, nagbibigay din po sila ng grade sa kanilang mga nakakasakupan. Good, better, or excellent, or whatever, great. Ang mga instructor, ang mga coach, yan, nagbibigay po sila ng grade sa kanilang mga tinuturuan. Either good, either bad, or excellent, or super excellent, kung ano-anong mga grades ang ibinibigay, then great. So mapapansin po natin, mga kapatid, si Joseph din po, mga kapatid, ay isang mabuting tao. He is a good person. Pero dahil sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, hindi lang siya isang good person. He became a great person na maraming taong natulungan at nabigyan niya ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang buhay. So basahin po natin po ang kanyang kwento sa Genesis chapter 37, verse 18 hanggang 20. Basahin natin. 1, 2, 3, go. They saw Joseph in the distance, and before he reached them, they plotted against him and decided to kill him. They said to one another, "Here comes the dreamer. Come on now, let's kill him and throw his body into some pit. We can say that a wild animal killed him. Then he will see what becomes of his dream." May the Lord bless His word this morning. Si Jacob ay meron po siyang 13 anak. 12 po ang lalaki at ang isa po ay babae. Ngayon po si Jacob ay meron pong pangalawa sa bunso na anak. Ang pangalan po ay si Joseph. Anak po niya ito kay Raquel. Si Joseph po ay mabuting bata, masunurin sa magulang, at siya po ay nagpapastol ng kanila pong mga tupa kasama po ang kanya pong mga kapatid, kanyang mga kuyas. Si Joseph, dahil sa mabait siyang bata at masunod sa magulang, siyempre kung ikaw ay magulang, may pabor ka doon sa anak mong masipag at madaling mautusan. Samantala, yung 12 o 11 kapatid ni Joseph ay mga pasaway. Puro kalukuhan ang pinagagagawa pagka wala ang kanilang ama ay kung ano-ano ang mga ginagawa. Pero ang ginagawa naman po ni Joseph, ay di sinasabi, nire-report ni Joseph yung mga kalukuhan na ginagawa ng kanyang mga kapatid sa kanyang tatay. At di syempre, nagagalit naman yung kanyang mga kapatid at sip-sip daw. At si Joseph sumbungero. At lalong nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid nung si Joseph ay binigyan ng regalo ng kanyang tatay. Siyempre, pagka ang bata ay masuno rin sa magulang at ginagawa ang utos ng magulang at nire-respeto ang magulang. Siyempre, ang magulang ay binibigyan naman ng pabor ang anak. Pero kung ikaw ay anak at puro sakit na lang ng ulo ang ibinibigay sa iyong mga magulang, ay sino ba namang magulang ang matutuwa sa iyo na regaluhan ka ng damit? Dahil si Joseph ay masuno rin bata, ay di ginawa ng damit na maganda. Niregaluhan po siya ng cloth with many colors at ipinasuot sa kanya. Isang araw nang si Joseph po ay inutusan ng kanyang tatay na magdala ng meriendang tinapay sa kanyang mga kapatid. Malayo-layo pa po ay natanawan na po siya ng kanyang mga kapatid. At sinabi po ng kanyang mga kapatid, ayan na, yung mapanaginipin at patayin natin at tingnan natin kung anong mangyari sa panaginip na yan. Kasi hindi lamang po
yung pagsasumbong ni Joseph ang ikinagalit ng kanyang mga kapatid sa kanya, kundi yung pong mga dreams na ipinakita sa kanya ng Lord ay kanyang ipinagsabi din sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po, kapag ka po kayo ay may pangarap sa buhay, do not tell your dreams sa mga taong walang pangarap. Dahil parang lalabas po kayo po'y mayabang. Ang mga dreams na nilalagay ng Diyos, binibigyan ng Diyos sa ating buhay, yan ay confidential matter. Huwag mong ipagsabi ng ipag-ingay yung ito, magbibili kami ng lupang ganito, magpapatayo kami ng ganyan. Yung iba'y kukontra at sasabihin kay mayabang at sasabihin yan ay hindi mangyayari. Kaya kapag ka ang dreams hindi pa nangyayari, huwag mong ipag-ingay ng ipag-ingay. Sabihin mo lang yung dreams doon sa mga nagme-mentor sa iyo, doon sa iyong mga spiritual father, doon sa mga dreamers din, doon sa mga taong may pangarap din sa buhay. Do not even tell. Hindi lahat ng nakikita mo sa vision, sa dreams, hindi lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyo ay sasabihin mo in public. You must learn how to keep secret. Yung mga confidential matter. At lalong nagalit ang kanyang mga kapatid nung sinabi po niya na, nakita ko sa aking panaginip na yun daw bigkis, yung mga bigkis ng mga palay, tumayo yung akin at yung inyo naman, tumayo rin pero nagbow doon sa aking palay. Kaya nagalit yung mga kapatid, ibig sabihin, mamumuno ka sa amin. Tapos, yan, nung nanaginip na naman siya, pinagsabi na naman niya ang kanyang panaginip. So, he is a good person. Listen papakita ko sa inyo to. Good person, kaya lang may kadaldalan. Si Joseph ay may kadaldalan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag masyadong madaldal. Ay, marami siyang dreams, pero sabi ng sabi, bawat nakita niya, sabi. Bawat nakita niya, sabi agad. Hindi lahat ng nakikita mo at ipinakikita sa iyo ng Diyos ay agad pinagdadaldal mo. Di ba? Wala pang wisdom si Joseph during that time. Nakita ko sa panaginip, yun daw buwan, yun daw araw, at saka mga bituin, lumuhod din sa akin, pati tatay niya, nagalit. Ano, ibig mo sabihin, mamumuno ka sa amin ng tatay, nanay mo, yuyukod kami sa iyo. So, nagalit din ang kanyang mga magulang, at lalo na ang kanyang mga kapatid, ay inis na inis sa kanya. Bakit po? Sapagkat magkakaiba po sila ng level ng perspective sa buhay. Kaya do not tell your dreams, your vision, your plans sa mga taong hindi ganon mo kapantay ng faith. Bakit? I-discourage ka lamang at i-distract po nila. At yun na nga po ang nangyari. Nung inutusan po si Joseph ng kanyang tatay para mag-deliver ng mga merienda sa kanyang mga kapatid, malayo pa daw po ay natanaw na siya ng kanyang mga kuya at ang sabi, ito na ang mapanaginipin. Patayin natin yan at ihulog natin sa balon. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga panaginip ng taong iyan. At yun nga po ang nangyari. Siya po ay sinaktan ng kanya pong mga kapatid. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong ipagdadaldal kung kani-kanino ang iyong pangarap kung ayaw mong masaktan. Ngayon, ay dito po sa lesson ng buhay po ni Joseph, I will share to you the life's journey of Joseph from good to great. How God brought Joseph from good to great. And we will talk about the purpose of God's process. Purpose of God's process before Joseph experienced greatness. So ano po ba yung mga pinagdaanan ni Joseph bago siya naging a great man of God? Kasi tayo, ang nakikita lamang natin ay finished product. Uy, buti pa sila, ang ganda ng buhay, angat-angat, ang unlad-unlad. Uy, buti pa siya, ang mga anak niya, ang gaganda ng mga natapos, ang unlad nila. Ang nakikita lamang ng mga tao ay finished product. Buti pa si Bishop, ang laki-laki ng ministry, mega church, meron pa silang mga hostel, meron pa silang... Ang nakikita na lamang po natin ay finished product. Nakikita na lamang natin ay yung tagumpay, yung greatness ng tao, pero behind the scene, hindi nakita yung sufferings, yung mga pinagdaanan, yung mga hirap, yung mga sakripisyo, yung sila'y walang-wala, yung sila'y nire-reject, nung pong sila'y pinipersecute, hindi natin nakikita yon. Ang nakikita na lamang natin, puro magaganda.
Pero behind that, yung nakikita nating magaganda, meron pong matitinding pinagdaanan po yung mga yan. May pain, may rejection, meron pong they almost give up sa kanilang buhay, pero nagawa pa rin po nilang magpatuloy. At ngayon, silipin natin sa buhay po ni Joseph. Before he became great, ano yung kanyang mga pinagdaanan? Meron pong 4 piece of process. 4 piece of God's process before you can experience or before you reach greatness sa iyong buhay. So, tingnan natin sa buhay po ni Joseph. Ready na po ba kayo? Ang number 1 na P na pinagdaanan po ni Joseph ay yung pong pit. P-I-T. Ano po yon? Yung hukay. Ang ganda-ganda po ng panaginip na siya ay magiging maunlad, magiging matagumpay ang buhay, siya ay magiging kilala sa lipunan, pero kabaligtaran ng nangyayari sa kasalukuyang buhay ni Joseph. Ano ba ang nangyari? Ang nangyari po kay Joseph, siya po ay sinaktan ng kanyang mga kapatid, binugbog po siya at pinalabas na siya po ay patay na. Inihulog po sa balon. At nung po siya ay maihulog po na sa balon, naawa naman sa kanya yung kanyang kuya na si Ruben, yung kapatid niyang panganay, pag gusto niyang iligtas. Kaya sabi niya, wala naman tayo mapapala kung patayin natin yung si Joseph, ganito na lang gawin natin. Ibenta na lang natin yan para siya ay maging alipin. Tapos, oo nga, good idea, para may pera pa tayo, sabi ng mga kapatid niya. Kaya kinuha nila po sa hukay si Joseph. Ngayon mga kapatid, ano po ang mensahe sa ating buhay? Bakit? Ang ganda-ganda ng kanyang panaginip, ang ganda-ganda ng kanyang mga vision ay pinakita sa kanya ng Diyos, pero bakit kabaligtaran doon sa nangyayari sa kanyang pakasalukuyang buhay? Alam niyo po, tayong lahat, bago tayo dalahin ng Diyos doon sa great success, doon sa place that He has prepared for us, tayo muna ay papadaanin ng Diyos sa hukay, sa pit. Ano pong ibig sabihin nun? Ihahumble ka muna ng Diyos. Before the Lord will bring you into greatness, a place of greatness, ihahumble ka muna niya. Si Joseph po, palibhasa siya ay papa's boy. Alam niyo, ano ba ang feeling ng ikaw ay mahal ng tatay mo? Nakaka-proud, di ba? Nakaka-proud. Sa lahat ng magkakapatid, ako lang ang niregaluhan ng tatay ng magandang damit, kayo wala. Ay, di, nakaka-proud. Pero alam nyo, pag ang isang tao ay mayroong papa's boy spirit, hindi siya magiging effective na leader in the future. Kaya mayroong gustong tapyasin si Lord kay Joseph at mayroong gustong hubarin si Lord sa buhay ni Joseph. Merong pag-uugali o merong karakter na gustong hubarin si Lord kay Joseph. So kaya siya ay inihulog doon sa pit. Inalaw ng Lord. But inalaw ng Lord na mangyari yun? Sapagkat gusto ng Diyos na si Joseph ay turuang magpakumbaba, alisin, hubarin ang pride sa kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may huhubarin si Lord. Ihahumble ka muna. At siya po'y binugbog ng kanyang kapatid, may babasagin muna sa iyo ang Lord. Ano pong ibig sabihin? May babasagin, may dudurugin. Yung mga ungodly character sa iyong buhay, kinakailangang maano muna yun, mawala muna yun sa iyo. Dahil pag ikaw inaando na sa marangal na posisyon at naandoon pa yung ugaling yon, baka hindi ka maging blessing sa mga tao. Baka ikaw ay maging malupit na tao pa sa iba. So, ano ngayon ang nangyari? Here comes the dreamer. Sige, patayin natin. Let's kill him. And let us see what will happen to his dreams. At siya itinapon sa hukay. Pero wala naman tayong mapapala kung siya patayin natin. Huwag lang natin patayin. Kaya iniahon. Kaya, kapatid, kung ikaw ngayon ay may pinagdadaan ng hukay, yung ikaw ay nasa lowest point na ng buhay mo, na feeling mo walang nagmamahal sa iyo, you are in a deep situation, in a bad situation, I am telling you, aalisin ka ng Diyos sa iyong hukay. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka mananatili sa hukay. Maaaring pinadaan ka lang ng Lord doon to humble you, to mold you, pero I am telling you, aalisin ka ng Diyos doon. Meron lang gusto ang Diyos na hubarin ka. Amen? Meron lang ang Diyos na gusto na alisin mo sa iyong sarili para hindi ka magmayabang at hindi ka magmalaki. Are you following me? So, tingnan ninyo
Tingnan ninyo, sa Genesis, basahin po natin, yung Genesis 37 verse 4. Mas mahal ni Israel si Jose, kaya anong ginawa? Ginawa po daw siya ng damit. Nung mahalata ng mga kapatid na siya po ay mahal ng kanyang ama, lalo daw pong nagalit at hindi niya po pinakasamahan mabuti. Ginawa pala, binihisan. Pero yung damit na yon na pinagmula ng pride at pagmamalaki, ano po ang ginawa ng Lord naman? Ang ginawa, paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas. Ito ho yung robe na ibinihi sa kanya na sumisimbolo ng kayabangan, sumisimbolo ng pagmamalaki, sumisimbolo ng human effort. Alam niyo po, iba po yung glory and greatness na ginawa laang ng tao. Si Joseph, he is a great pagdating sa tatay niya. Siya ay naging great, human effort, gawa ng tao. Ang gusto ng Lord, maging dakila ka, maging great ka, hindi sa kagagawan ng tao, kundi sa kagagawa niya sa iyong buhay. Amen. Anong gusto po ninyo? Maging great, maging dakila sa pamamagitan ng tao o maging great ka sa kagagawa ng Diyos? So, kaya hinubad yun. Kasi wala yun. Great lang siya sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos ay hindi. Kaya ang ginawa ng Lord ay inalaw niya na yung kanyang mga kapatid, yung kanyang damit ay hinubad. Yun ay symbol of pride. Simbolo ng pagyayabang. Simbolo ng human glory. So, sa buhay din natin, kung bakit tayo pinapadaan ng Diyos sa mga bad situation, sa mga difficult situation, sa mga sufferings, it is because God wants us to remove the ungodly cloth sa ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong pigilan si Lord. Nahubarin sa iyo kung ano yung gusto niyang tanggalin sa buhay mo. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay ayusin. Kaya po siya ay pinadaan ng Lord doon sa hukay na yon. At pinadaan siya sa mga sufferings para ayusin ang kanyang buhay. Kaya maaaring si Joseph sa kanyang kalagayan, iniisip niya, Lord, akala ko ba ang ganda-ganda ng aking patutunguhan ng buhay ko, ang ganda ng pinakita mo sa akin, pero bakit ganun? Parang kabaligtaran yata sa nangyayari sa sitwasyon ko ngayon. Ang hindi alam ni Joseph, nagsisimula na siya sa kanyang journey papunta doon sa greatness. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, kung ikaw ay may pinagdadaan ng problema ngayon, mga pagsubok, kagipitan, difficulties, sufferings, I am telling you, nagsisimula ng tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako at pangarap sa buhay mo. Kung wala pang problema, wala pang pagsubok, ay hindi pa nagsisimula. Dahil si Joseph, kailan nagsimula ang fulfillment ng mga pangako at ng mga dreams ng Lord para sa kanya? Nagsimula yun nung siya po ay dumaan sa matinding sufferings. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pag may sufferings ka, malapit nang mangyari, marapit nang matupad ang pangako ng Diyos, ang kanyang pangarap para sa iyo. Amen? Are you excited? Ayaw ko po pang pastor ng ganyang mga sufferings. Kung ayaw mo niyan, ay di kalimutan mo na din yung greatness. Amen? Dahil lahat ng greatness, lahat ng tagumpay, yan po ay mayroong katumbas na persecution, sufferings, at saka po mga brokenness, breaking. And then, ano po ang ginawa sa kanya? Siya po'y kinuha ng kanyang mga kapatid at ibinenta na lamang po sa mga Ismaelites. Yung mga Ismaelites po na paparating, ang ginawa po nila, binenta po si Joseph ng 30 pirasong pilak. Binenta. At nung pong siya ay mabili, dinala po ng mga Ismailita sa Egypt at ibinenta naman sa palengke para maging alipin. Kasi kung kayo pupunta sa Ordaneta at bibili kayo ng mga kambing dyan, sa may mga place doon na bilihan ng mga livestock. Yan. Pwede kayong mamili doon kung alin yung gusto ninyong bibilhin. May lugar doon na bilihan doon ng mga hayop. Sa Egypt naman, mayroon din ho doon lugar na ito, bilihan ng baka, may bilihan ng kambing, may bilihan ng karne, at may bilihan din ng alipin, nasa hawla. Yeah. Sino ka? Yung gusto ko yung medyo pugi-pugi ng kaunti. Bilihin ko na yun. Magkano ba yun? Nung siya ay naroroon na sa,
sa Egypt. Pansinin niyo to ha, parang napakapangit ng nangyari sa kanya. Kabaligtaran ng pinakita ng Lord sa dreams na siya ay maghahari, siya ay mamumuno. Pero ba't siya ay binenta? Ang hindi niya alam, unti-unti na palang tinutupad ng Diyos, papalapit na siya ng papalapit sa fulfillment ng kanyang dreams. Kung ikaw ay naando sa sitwasyon, parang ang layo sa katotohanan ng ipinakitang dreams sa iyo ng Lord, ng mga plano mo sa buhay. Pero, in the eyes of God, si Joseph ay hindi niya namamalayan na sa nangyayari sa kanyang sufferings, difficulties, and bad situation ay papalapit na pala siya ng papalapit doon sa kanyang greatness. Siya po ay ibinenta doon. At nung siya po ay nandun na sa palengke, ang ginawa po naman noong namalengke yung katulong ng paraon, si Potiphar. Aba, ay binili po siya ni Potiphar. Binili siya para gawing katulong sa kanyang bahay. So, pangalawang P na dinaanan po ni Joseph ay Potiphar's house. Potiphar's house. Basahin po natin yung Book of Genesis. Bakit kaya siya pinadaan ng Lord doon? Ha? Sa buong panahon ng paglilingkod ni Joseph sa bahay ni Potiphar, pag tiningnan ninyo po yung Genesis 39, 1 and 2, binenta daw po siya. Dinala daw po siya sa bahay po ni Potiphar nung pagkabili. Pero hindi po siya pinabayaan ng Diyos doon. At siya po ay sinamahan ng Diyos sa bahay ni Potiphar. Now, the question is this, bakit kinakailangan niya pumunta sa bahay ni Potiphar? Dahil may gustong ituro ang Diyos sa kanya doon sa bahay ni Potiphar. Gusto ng Diyos na siya ituruan how to manage, how to develop his ability to manage. Kaya si Joseph po, natutunan po niya na mag-manage sa bahay po ni Potiphar. Bago ka gawin ng Diyos na isang dakilang pinuno, o bago ka gawin ng Diyos na isang tagapamuno, ay gusto ng Diyos na matuto ka muna na ma-develop yung iyong ability to manage. Mag-manage. Ang hirap naman nung gusto mong ma-promote, pero ayaw mo namang mag-training. Sino dito gusto ng promotion sa trabaho? Sino dito gusto ng trabahong mataas ang sweldo? Di ba? Lahat naman tayo gusto natin yon para ang ating mga pangailangan ito matugunan. Pero ayaw mo naman mag-OJT. Ayaw mo naman dumaan sa training. Gusto mo agad na doon ka sa mataas na posisyon. Walang ganon. Kahit si God, walang shortcut pagdating po sa promotion. There is no shortcut into a great position and promotion. Dadaan ka talaga sa hukay eh. Dadaan ka muna sa training. At si Joseph, ang hindi niya alam, kaya po pala siya pinadaan sa bahay ni Potiphar, ay gusto ng Diyos na turuan siya na mag-manage ng mga gamit, ng mga properties, ng mga bagay na hindi kanya. Lahat ng bagay sa bahay ni Potiphar ay kay Potiphar, hindi kanya. Eh yung iba naman, na pag-manage laang, naging katulong sa bahay, nung wala ang amo, nilagay na sa bulsa ang rep, ang mga refrigerator, at saka ang mga rice cooker. Nung tinanong ng amo kung nasaan yung mga yon, malay ko, sir, baka ma'am, baka na-misplace nyo laang, kung saan nyo na ipatong. Grabe, kapag ka ikaw ay pinamahala ng mga gamit na hindi iyo, pamahalaan mo ng ayos at huwag mong kupitin, huwag mong nakawin. Bakit? Maaring hindi ka nakita ng amo na ninakaw mo, kinuha mo yung gamit o yung alahas sa cabinet o kinuha mo yung kanyang relo or whatever na mahalagang gamit. Hindi ka nahuli, hindi ka nakita. But I am telling you, nakatingin sa iyo ang Diyos. Siya ang magbibigay ng reward. Siya ang magbibigay ng gantimpala. At basahin po natin yung kaya siya pinadaan doon kasi gusto ng Diyos na tingnan yung kanyang katapatan, yung kanyang integrity, yung kanyang faithfulness, at saka po yung kanya pong character, yung kanyang humility, yung faithfulness, yung kanyang character, yung kanyang integrity. Basahin po natin yung Genesis 29 verse 2 and 6. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay po ni Potiphar, ay pinatnubayan ni Yahweh. Kita ninyo, yung mga nagtatrabaho ng tama, maaaring kayo namamasukan sa bahay, nangangatulungan, yung iba naman hindi katulong, kayo nagtatrabaho sa mga food chain, o nagtatrabaho kung saan man dyan, kayo pinagtatrabaho,
namamasukan kayo para yung mga working student, yung mga ganyan. Be faithful. Dahil pag faithful ka, sasamahan ka ng Lord. So, ipopromote ka from lower to higher. So, ano man daw pong kanyang gawin, anong sabi ay nagtatagumpay. Bakit siya ay nagtatagumpay? Kasi kasama niya ang Panginoon. At huwag kang mag-alala. Mapapansin at mapapansin ka. Maaring hindi napapansin sa una, pero I am telling you, sabi ng verse 3, basahin ninyo ang verse 3, sabi doon, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapapansin niya ng mga tao. Maaring ngayon, hindi ka napapansin, pero gawin mo lang, maging tapat ka lang, maging obedient ka. Gawin mo kahit ano, hindi nakakakita, ay wala naman ang boss, huwag na, manood muna tayo ng TV, mag-cellphone. Yan, dyan si boss. Sige, sipag tayo, sipag. Ibang gano'n, no? Pagka nakatingin yung amo, masipag. Pag wala na yung amo, tulog. Tapos linis lang linis uli. Pag nandyan yung boss, pag wala na yung boss, cellphone na uli. Si Joseph, napapansin yun. Manang marami. Sabi daw, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ano daw po, ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng ari-arian. Grabe, nagkaroon ng promotion. Dahil siya ay tapat. Doon sa bahay na yon, merong slight promotion sa buong bahay. Dati siya ay janitor, naging floor manager. Tapos dati siya ay floor manager, naging house manager na siya. Siya ang pinamuno ng lahat ng bagay doon, ng mga alas, ng mga kagamitan, ng mga susi, pati master bedroom, siya na ang mga maglilinis, lahat. Pati mga tauhan, siya na daw po ang pinagtingin. Siya na nagsusupervise. Sa bahay ni Potiphar ay na-experience niya yung pong promotion, slight promotion doon sa bahay po ni Potiphar na yon. Alam niyo, hindi po natatapos doon ang lahat. Kung bakit pinadaan ng Diyos si Joseph sa bahay po ni Potiphar, not only to learn how to manage something, to learn management, but also God want to test Joseph what is in his heart. God want to test Joseph what is in his heart. Kung ano ba ang nasa puso, kung ano ang nasa puso ni Joseph. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, hindi tayo binubuyo ng Diyos sa tukso, 'di ba? Sabi ng Book of James. Hindi tayo tinutokso ng Diyos at ang Diyos ay hindi natutokso ng masama. Sabi ng James chapter 1 verse 14 to the following verses. Natutokso ang tao dahil pag siya ay nagpadala sa sarili niyang nasa. At kapag daw yung pagnanasa ay nag-ugat, nagbubunga daw yun ng kamatayan. So si Joseph, mga kapatid, ay pinadaan ng Lord sa temptation. God allow Joseph to pass through temptation. Lahat po tayo, iba-iba ang temptation. Yung iba ang temptation sa pera, yung iba ang temptation sa lalaki, sa babae, sa glory, sa lahat. Huwag mo sabihin, ang hina naman niya, bumagsak siya, yun lang. I'm telling you, maaaring hindi yun ang iyong weakness. May iba kang weakness. Yung iba, glory. Pag nabigyan ng promotion, naging mayabang. Iba-iba. Huwag mong sabihin, huwag mong i-underestimate yung mga tao na nahuhulog sa kasalanan dahil baka pag ikaw ang dumaan do'y mahulog ka rin. Baka mas masahol pa nga. Lahat tayo ay may kanya-kanyang weakness at tayo ay papadaanin ng Diyos sa mga test. Pero sabi ng Bible, hindi niya tayo padadaanin sa mga pagsubok at sa mga testing na hindi natin kaya. Sa halip, pagdating daw po ng test na yon, ng temptation na yon, ay bibigyan tayo ng Lord ng lakas para makabangon tayo, makarecover tayo at makaalis tayo sa temptation na yon. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Now, nung pong si Joseph ay naandoon sa bahay ni Potiphar, the Lord allowed him to pass through great temptation. Hindi po birong temptation dahil po si Joseph ay macho. Ang mga alipin ho sa unang panahon, mga hubad sila eh. Imagine, nag-gym yan eh. Ibig laging tagapag-deliver ng tinapay. Ang mga tinapay ho nun, hindi yung gano'ng kaliliit. Ang tinapay. Malalaki ang tinapay kaya noon, di ba? Yun nga tinapay sa panahon ni, tinapay sa panahon ni Gideon gumulong sa gumulong sa tent, nawasak yung tent. Laki ng tinapay, no? Kaya mga tinapay nun talagang lalaking tinapay.
So, syempre, dahil lagi siyang nakahubad, siguro nag-ano yun, nagbabarbel ba yun? Nakarasan siya ng asawa ni Potiphar, ni Mrs. Potiphar. Bakit? Kasi ganito ho yan. Si Potiphar kasi, siya po ay eunuch. Ang eunuch po ay ibig sabihin ho, kasi ganito yan kapag katiwala ka ng isang maharlikang tahanan, tagapagbantay ng reyna, yan ho'y ginagawang kinakastrate o kinakapon. Castrated ang mga eunuch. Para kahit silang nagbabantay ng mga reyna, mga prinsesa palasyo, hindi nila re-rapin, no? Kasi they are in capacity. Sila tawag sa kanila impotent. Yan, dahil sila ay kinastrate, kinapon. Kaya hindi nila pwedeng rapin para rapin ang mga anak ng mga hari. Pero ang mga eunuch ay pwede rin ho silang mag-asawa. Pwede din silang kumuha ng asawa, ng kapartner sa buhay. Nauso na naman ngayon, di ba, yung mga transgender, nag-aasawa sila, yung lalaki na naging babae na nagpa-castrate, tapos biglang bumalik uli sa pagkalalaki, nag-asawa sila for companionship na lang. Hindi na sila magkakaanak. Dahil na-castrate na Ako niyo ibig sabihin, pero pwede pa rin mag-asawa si Potiphar. Kasi kahit siya ay eunuch na, kahit siya ay castrated, pwede pa rin siyang mag-asawa at magkaroon ng kapartner sa buhay. Ang problema nga, hindi niya nagagampanan ang kanyang tungkulin kay Mrs. Potiphar. Kaya itong si Mrs. Potiphar ay ng lalaki na yata naghahanap ng sino ba ang magpapasaya sa kanya, ay nagkrasan niya si Joseph. Araw-araw ay tinutoksin niya si Joseph. Na sila daw dalawa ay mag-date doon sa loob ng kwarto. Pero si Joseph naman po, siya po ay tumatanggi. At isang araw habang naglilinis ng kwarto si Joseph at nililinisan niya mga askaparate, mga aparador at nag-aayos siya ng bedsheet, ay biglang siya hinatak ni Mrs. Potiphar at sabi, tara na. Ganon. Ay ang ginawa ni Joseph, biglang nagtatakbo palabas. Wala na nga damit si Joseph, balabal na nga lang ang meron sa kanya. Nahablot yung kanyang balabal at hindi siya naiwanan. Nahubaran na siya doon. Nahubaran din. Di ba doon sa pit, nahubaran siya. Di ba? Doon sa bahay ni Potiphar, nahubaran din naman siya doon. Ano ang mensahe naman na ibig ipahiwatig sa atin ng Panginoon? Meron ding gustong ipatanggal ang Diyos sa kanya. Ang tawag naman doon yung lust of the flesh. Desire of the flesh. Yun ang kinakailang mahubad sa atin, maalis sa atin. Pinadaan ng Lord si Joseph sa pit, sa hukay, dahil gusto ng Diyos na hubadin ang pride. Pinadaan ng Diyos si Joseph doon sa bahay ni Potiphar, sa Potiphar's house, para to learn how to manage, and not only that, to remove the lust of the flesh, the desires of the flesh, para mamatay siya sa kanyang sarili, na maging immune na siya doon sa mga makalamang bagay, makamundong bagay. Mamatay siya sa kanyang sarili. At alam niyo po, dahil po sa nangyari ngayon, binaligtad ni Mrs. Potiphar, na mapansin niya na hindi niya kayang i-control si Joseph, binaligtad niya. Tinago niya yung balabal ni Joseph at pagkatapos, alam mo, dinalahan dito tayo ng ahas. Biro mo naman, habang ako nasa kwarto, pinasok ako ng alipin mong yan, binili dyan sa palengke. Tingnan mo ba, marirapin ba naman ako? Ito ang ebidensya. Binaligtad. Binaligtad. Pero si Joseph po, anong ginawa ni Joseph? That time, he learned how to keep silent. He learned how to keep silent. Di ba dati si Joseph, kung anong kanyang makita, lagi niyang isinusumbong. Sumbongero siya, sumbongero. Pero nung time na yon, pwede rin siyang magsumbong kasi ganito yan Hindi ka naman basta-basta ikukulong. Katulad sa Pilipinas, may kaso ka. You are innocent, still innocent until you prove that you are guilty. Pwede pa siyang kumuha ng lawyer, di ba? Nasaan ka noong oras ng 9:00? Sino ang kasama? Wala.
Pwede pa siyang kumuha ng lawyer, di ba? Pwedeng public lawyer o private lawyer para may pagtanggol sa kanya. Hindi agad ikukulong agad eh. Doon, ang ginawa ni Joseph, natuto na siya kasi nung una eh. Sa kadaldala niya sa kanilang bahay. Dito, he learned how to keep secret, even yung confidential matter. Alam niyo po kung bakit? Ano niyo ko, bakit? Bakit pinili ni Joseph na manahimik na lamang siya at hindi na mag-ingay? Mas sinakripisyo niya ang kanyang sarili na makulong na lamang. Bakit? Because Joseph loved the relationship of the couple. Para hindi maghiwalay, masisira. Total, sira na naman ako. Durog-durog na. Total, patay na naman ako sa aking mga magulang. O, ang ginawa niya, nanahimik na lang siya, nagpakulong na lang. Nagpakulong. Sinakripisyo niya sa sarili niya para wag masira yung pamilya nung magandang pangsamahan nung sa bahay ni Potiphar. So, pansinin niyo to, ha? Pansinin niyo to. Dahil po sa nangyaring yun, sa pangyayaring yun, kulungan ang kinabagsakan ni Joseph. Nakakulong siya. Naging sakripisyo na lang yung kanyang sarili. Pero nung po siya ay nasa kulungan, si Lord naman ang nakakaalam ng katotohanan eh. Maaaring sa tao ay hindi makita ng tao kung ano ang totoo, pero si Lord, alam ng Lord ang totoo. Sabihin mo sa iyong katabi, si Lord ang nakakaalam ng katotohanan. And in due time, hindi po pwedeng yung katotohanan na hindi yun ihahayag ng Lord. So, nung siya po ay naroon sa kulungan, bakit siya naman ay pinadaan doon sa kulungan? Yan ang pangatlong P. Kung titingnan ninyo, parang bakit palayo ng palayo si Joseph? Doon sa pangarap na ipinakita sa kanya ng Diyos na siya ay maghahari, na siya ay mamumuno, na siya ay magiging great. Eto ngayon, nakulong pa siya. Sa Pilipinas, uso naman yung nakukulong tapos biglang nagiging senador, di ba? Ganun naman talaga yun. Pero kung titingnan mo, di ba? Kung titingnan mo, parang ang layo sa katotohanan, doon sa nangyayari, doon sa pangako ng Diyos sa kanya. At siya pinadaan ng Lord doon sa prison. Ano naman ang gusto ng Diyos na matutunan niya doon? Alam niyo po, pag pinadadaan tayo ng Diyos sa mga bad situation, sa mga difficult situation, ano man pinagdadaanan natin ay may purpose si Lord kung bakit tayo pinapadaan dyan. Hindi tayo pinapadaan ng Diyos sa isang sitwasyon na walang dahilan, na wala lang. May layunin si Lord. At alam niyo po, ano ang gusto ng Diyos na matutunan ni Joseph doon sa prison? The Lord want him to learn how to lead. Leadership. Alam niyo po, madaling mamuno, sa totoo lang, madaling siran ang mga bata. Bigyan mo lang ng candy, susunod na sa iyo. Pero pagka po ang pinamunuan ninyo ay mga Sputnik, Sigisigi, Okso, mga mga nakakulong doon, mga gang, mga adik. Sino ba ang mga nakakulong? Hindi ho mababait na tao ang mga nasa kulungan. Kung mababait sila at matitino sila at masusuno rin sila, wala sila doon. Nakuha po ba ninyo? Ang mga nakakulong, mga halangang kaluluwa noon, mga pumapatay ng mga tao, mga kriminal, mga gang, mga ganun po ang mga tao. Pero si Joseph, doon hinubog ng Diyos ang kanyang leadership doon sa kulungan. Basahin po ninyo ang Genesis chapter 39 verse 19-20. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Joseph at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Grabe ninyo, kasamahan niya mga bilanggo. Pero nung siya ay nandoon, hindi daw po siya pinabayaan ng Panginoon. Look at the next verse. Sabi ng Genesis chapter 39, verse 21 and 23. Ngunit si Joseph ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Kita nyo? Yun ang secret. Para ikaw ay magawa mo kung ano yung hindi kayang gawin ng sa sarili mong ability. But with God, you can do. You can do all things with God. Maging ang pinakamahirap na bagay na hindi mo kaya, makakaya mo kapag sinamahan ka ng Diyos. Sabi po dito, si Joseph daw po ay hindi pinabayaan ng Panginoong Yahweh. Ang bantay daw po ng bilangguan ay anong nangyari? Ay naging napakabait sa kanya. Si Joseph po ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng bilanggo at siya ang tanging
nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Kita nyo? Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan. Dahil si Joseph na po, dahil siya po ay sinasamahan ng Diyos, at nagtatagumpay siya sa lahat niyang gagawin. Imagine, hindi ho madali na pabaitin, mapasunod ang mga preso, mga nasa bilanggo ang mga tao. Pero nagawa ni Joseph na sila'y maayos, mapasunod. Lagi ho diyang may away. Di ba? May grupo-grupo yan. Galit siya sa grupo nito, galit siya sa mga grupo na rin. Laging may iringan diyan. Pero si Joseph, siya ang umayos ng lahat ng gulo doon sa loob ng bilangguan. Imagine mo po, yun na ho ang pinakamahirap na taong pamunuan sa buong mundo. Yung mga taong kriminal at mga taong bilanggo. Pero nagawa ni Joseph na ayusin silang lahat. Yun ay hindi dahil sa kagaling ni Joseph, kundi dahil sa tulong ng Diyos. Alam niyo po, ito yan. Yung pinakamahirap na tao, yung mga difficult people, ang hirap nilang pamunuan, ang hirap nilang i-handle, yung mga naghahawak dito ng tao. Imagine niyo kung may 10 kayong tao, 10 ibang-ibang ugali, ang hirap pakitunguhan, ang hirap may mga pasaway at kung ano-ano. But with God, with the help of God, you can lead, you can guide yung mga tao, mga difficult people. Lalo na kung ikaw ay teacher. Yung mga estudyanteng mga makukulit. Kailangan mo lang talaga yan. Pagsama ng Diyos para bumait sila. Pag may kasama kang Lord, si Lord na ang magpapabait doon sa mga estudyante mo. Amen? Turuan mo silang matakot sa Diyos, mahalin si Lord at babait yung mga yun. Ako nga ho, pasaway sa school nung maturuan ng salita ng Diyos bumait ng konti, mga 1%. Kaya walang imposible kay Lord, pagkasama mo siya, tutulungan ka niya. Yung pinakamahirap, kayang padaliin ng Lord sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Amen? Palapakan natin si Lord doon. Si Joseph po, he learned how to manage, how to lead difficult people. Ayoko sa mga taong ganyan. Ayokong pakitunguhan ng mga yan. Pag ganon, liliit ang iyong, liliit ang radius ng iyong maaabot. Pagkapili lamang yung taong gusto mong pakisamahan. Kailangang matutunan nating umabot doon sa mga taong mga melancholy, mga sanguine, mga introvert, mga extrovert. Kailangan natin yun Kung ikaw ay nagkikliyente, hindi, gusto ko lang yung mababait lang. At saka yung, ayoko sa mga tanong ng tanong, marami kang tanong, ayoko sa'yo. Dapat nga doon, ma-challenge ka doon sa mga taong gayon. Matutunan mo how to handle that kind of person. Pag ganun ka, na-mold ka ng kagaya ni si Joseph doon siya nasanay. Doon siya natuto sa bilangguan. Kaya, mga kapatid, may purpose si Lord kung bakit niya tayo pinapadaan sa mga difficult situation. Because God wants us to learn something na magagamit natin doon sa place na pagdadalahan niya sa atin. Kaya yung palang mga pinagdaanan ko nung ako'y nasa children, nasa Sunday school, yung palang mga pinagdaanan ko nung ako'y iniwanan ng aking mga magulang at matuto akong tumayong mag-isang sa sarili, ay yung pala, preparation pala ng Lord yun para ako'y matutong tumindig, maging independent at magdepende sa Kanya. Now, ngayon po, ito ang nangyari. Nagkaroon po ng dreams ang Pero. Ang kanya pong napanaginipan ay meron daw pong palay na matataba na 7. Pagkatapos biglang may sumibulding palay na payat, kinain nung mapapayat yung matatabang palay. Tapos nagising ang Pero, pagkatapos natulog ulit siya at may nakita naman siya sa ilog na matatabang bakang 7. Pagkatapos lumitaw ang 7 payat na baka at nilunok ng 7 payat ang 7 matataba at bigla siyang nagising at hindi na siya makatulog at siya'y balisang-balisa at hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. At dahil si Joseph po ay binigyan ng Diyos ng ability to explain yung dreams, yung pong dati niyang kasama sa bilangguan na isang preso din. Preso isa din pong nakulong. Ay nabanggit niya, naulit, naalala, na meron po ako kasama sa bilangguan dati na dati pong tauhan ni Putipar. Ay magaling mag-interpret ng dreams. Katunayan nga nung ako'y na naginip,
in-interpret niya yung aking dreams na ako daw po ay makakalabas sa kulungan. Pagkatapos, babalik uli sa aking posisyon eh. Ay siya, sabi po nung Pero, ipatawag mo. Patawag mo. At dahil po doon, from prison, basahin po natin yung verse na yun sa Genesis chapter 41. Lumapit sa Pero ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at bilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga bilanggo. Meron daw po siyang pareho daw pong panaginip. At yun daw pong Hebrew, ang tinutukoy niyong binatang Hebrew ay si Joseph, ang nagpaliwanag ng kanilang panaginip. Kaya pinatawag po si Joseph. Kaya alam nyo, pagka nasa iyo ang Espiritu ng Diyos at meron kang ability, anointing that coming from the Lord, you will be recommended. Maaalala at maaalala ka. Ngayon po, pinatawag na po siya. Ipinatawag agad ng Pero si Jose. Kita ninyo, nang mailabas sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis, at kaagad humarap sa hari. Ngayon, alam nyo, from prison, before Joseph went doon sa pang-apat na may hinubad uli sa kanya. Ba? Hinubad siya. Di ba ang mga kinukulong sa Pilipinas, anong inilalagay? Nilalagay ng capital letter. Ang ibig sabihin, naalala ko yung nung na-impeach daw si Erap. Di ba dati presidente si Erap? Na-impeach. Nung dinala sa bilangguan, binihisa ng kulay orange na may tatak na letter P. Tumawa. Ako pa rin ang presidente ng Pilipinas kasi may nakalagay na letter P. Pero hindi ho yung president. Ibig sabihin, prison, bilanggo ka. Pero nung naandun siya, bago siya nagharap sa hari, hinubad sa kanya yung prison garment. Ang tawag naman doon is slavery. Huhubarin sa iyo ng Lord yung old sinful nature. Ang tawag doon, dying to self. Huhubarin sa iyo ng Diyos. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos ibihis sa iyo yung damit ng kanyang katuwiran, damit ng kanyang karangalan, at ang makita sa iyo yung hindi ka na isang alipin, hindi ka na isang bilanggo, kundi kawangis mo si Christ. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord makita sa iyo yung kanyang image. Yan. Ano yung ibig sabihin? Nag-ahit. Nagtawag doon. Nagtanggal ng mga bigote. Siguro dati humaba ng balbas niya hanggang tuhod na sa haba. Ano pong ibig kong sabihin? Tayo, mga kapatid, noong tayo ay alipin pa ng kasalanan, puro kasamaan ang nakikita sa atin. Pero nung si Lord ay hanguin tayo at alisin tayo sa bilangguan ng kasalanan, nakita sa atin ang wangis, ang larawan ni Kristo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula sa oras na ito, hinuhubad na sa iyo ng Diyos ang mga pangit na nakaraan mo sa buhay. At makikita na sa iyo ang image ni Christ, hindi na kagaya ng dati. Amen? Babaguhin na ng Lord ang iyong anyo. Sabihin mo sa iyong katabi, babaguhin ng Diyos ang iyong itsura. Yung makakita sa'yo, sino yan? Hindi naman yan dating ganyan. Ibang-iba na kayo, ibang-iba ka na ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, pagpunta mo sa pang-apat na hallelujah, hindi ka nakagaya ng dati. Yung mukha mo, hindi nakagaya ng dati. Yung mukha mo parang pasas na ganyan, maging parang ubas. Hallelujah! Bayad na ang utang ko. Hallelujah! Nagkabahay na kami yung mukhang parang pasas na ganyan. Biglang may iba na yan. Alam nyo po, from prison, ano yung letter P? Ano yung letter P? Palas. Kaya maaaring ikaw ay ngayon ay nasa pit, or ikaw ay nasa Potiphar's house, or ikaw ngayon ay nasa prison. I am telling you, humanda ka, malapit ka nang dalahin ng Diyos sa iyong palasyo. Palakpakan mo si Lord. Palakpakan mo si Lord. Ang daming hirap na pinagdaanan niya. Ang daming pagsubok, ang daming mga molding and testing. Pero hindi niya alam
Yung pala ay proseso at habang nangyayari sa kanya yun, palapit na pala siya ng palapit sa palasyo. Kaya sabihin mo siya ang katabi, kung may matindi kang pagsubok na pinagdadaanan ngayon, kagipitan, kahirapan, you are just one step to the palace. You are just one step to your promotion. You are just one step to your success, to your greatness. Amen? Ako po noon, I almost give up. Sabi ko, hindi naman lumalago ang church eh. Humahayo ako, tapos wala man nangyayari. Hayo ako ng hayo sa outreach, wala nangyayari. Kung pala ako'y nag-give up, ano po, I miss these things na nangyayari. Yung po pala, may tamang oras at tamang panahon na may breakthrough na darating. Ngayon, we are enjoying. Our church is growing. Nakakatuwa. Hindi lamang ako ang humahayong mag-isa. Marami ng mga nabubuksang mga gawain. Nagugulat na lang, o nakikita ko may nabuksan doong gawain, may nabuksan noon. Sabi ko, Lord, kung ako'y tumalikod, yung saya, yung kagalakan na ito, na-miss ko sana. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, don't give up. Maaaring ikaw ay nasa prison or nasa pit or whatever, I am telling you, dadalhin ka ng Diyos sa palasyo. Dadalhin kita sa... Sabi ni Lord sa iyo, dadalhin kita sa aking palasyo. Now, ano ang nangyari? Basahin natin yung mga verses, mga nakasulat dyan. Sabi po sa Genesis chapter 41, kaya't sinabi ng Paraon kay Joseph, kasi in-explain niyo yung dreams eh. Dreams. Yung pong inyong nakitang yan, sa panaginip na 7 palay na matataba at 7 payat. At saka yung bakang matataba na bakang payat. Isa lang ho ang kaluhulugan nun. Yung 7 ay 7 years of abundance, yung matataba. And then yung another 7 ay famine. So pagkatapos ho ng kasaganaan, 7 taon ng kasaganaan, papasok naman ho ang 7 taon ng kahirapan. Kaya makakalimutan yung kasaganaang nauna. Ganito ho ang dapat gawin. Ganito ang dapat gawin. Binigyan na agad dyan ng Lord ng wisdom. Kaya, ang mga taong, if you want to go the extra mile, dapat ikaw ay problem solver. Hindi ka problem carrier. hindi ka yung problema. Ikaw ay dapat ay maging solusyon sa iyong opisina, sa iyong school, sa iyong bahay. So ganito pong gawin natin. Pagka po may abundance, ang gawin po natin, mag-save tayo ng 20%. Pag panahon ng tayo may masagana, malaking income, makita ang negosyo, tayo ay magtabi ng 20%. Kaya yan ho ang Joseph principle. Pag kayo ay may malaking kita ngayon, maaluan, masagana, mag-save kayo ng ng 20%. Give your tithes to the Lord, then save your 20%, mamuhay ka lang sa 70% of your income. Huwag mong gawing 120 or 200 ang iyong lifestyle. Gawin mo lang 70% of your income ang iyong lifestyle. Save 20% and give back to the Lord what is due to the Lord. So, gayon po ang nangyari. For 7 years, nakaipon po sila. 20% lang ng kanilang earnings during the time of abundance. Hindi nila ginagastos, tinatabi nila, namumuhay lang sila sa 70% nung harvest. At ito na. Sabi pumili, gagawin? Pumili ho kayo ng mamumuno at mamamahala. At ganito, siyang magtitingin pa dyan sa mga pagsisave na ganyan. Sabi po ng pero, saan pa tayo pupunta? Ikaw na. Ikaw na ang binigyan ng Lord ng wisdom. Sa'yo, inireveal ang mga bagay na iyan. At nung time daw pong yon, ang sabi, siya po ay pinamahala sa buong bansa at siya daw po ay sinunod ng lahat. Sabi po sa verse 41, at ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Try to imagine that, Sa isang iglap, biglang naging gobernador bilang isang bilanggo, from prison to palace. Nabaligtad ang sitwasyon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God will turn your situation. Kung ikaw ay pangit ang sitwasyon mo yon, kayang pagandahin niya ng Diyos. Now, noong pong dumating na po yung famine, tingnan natin yung Genesis chapter 45, yan. Nang wala na daw pong makain ng mga tao, pumunta na po sa Pero yung mga tao, at anong sabi po ng Pero?
Pumunta kayo kay Joseph. At palubha na daw ho ng palubha. Tingnan natin, look at the verse. Palubha na daw ho ng palubha yung yung famine. Kaya sabi, pumunta na kayo kay Joseph. At para siya magbibigay ng instruction. At siya magbibigay sa inyo ng mga pagkain. At binuksan po ni Joseph ang mga kamalig. Yung mga food bank. At sila po ay pinagbentahan ng mga pagkain. Ngayon, lumaganap ang kagutuman sa buong daigdig at si Joseph daw po yung nagpakain. Ngayon, natunugan, nabalitaan, napanood sa CNN ni Jacob at ng kanyang mga kapatid na sa Egypt ay may pagkain. Kaya inutusan niya ang kanyang mga anak na pumunta doon sa Egypt para bumili ng pagkain. At pagpunta doon, ay nakita po na ang namamahala pala si Joseph pero hindi nakilala. Doon sa Genesis chapter 42. Bilang gobernador po, si Joseph po ay nagbebenta ng pagkain. Kaya sa kanya po pumupunta ang kanya daw pong mga kapatid at yumukod sa kanyang harapan. Ito na po ang nangyari. Doon po sa Genesis chapter 42 verse 89. Nakilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Ang grabe hindi namukhaan. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, kayo'y mga espiya. Grabe Napulpil ang dreams. Pangit ang nangyari kung sa tingin mo parang hindi mangyayari. Pero si Lord may paraan para mangyari ang kanyang plano para sa iyong buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay mo. Just hold on. Pag may pagsubok, pag may problema, hold on to His promises. Hold on to the Word of God. Hold on to your dreams. And in due time, your dreams will come true through the help of our God. Amen? So, sinong naniniwala that God will bring him or her into the place that God has prepared for him or for you. Amen? Lahat ng naniniwala, tayong lahat ay tumindig, tayong lahat ay tumayo. Lord, salamat po. Dahil ito palang mga pinagdadaanan naming hukay. Ito pang pinagdadaanan naming mga trabaho man ito o challenges. Ito palang lahat ng ito ay merong koneksyon sa aming hinaharap. Lahat ay may connection. May connection yan sa iyong magiging kalagayan in the future. Yes. Pinadadaan ka lang ng Lord sa molding process, shaping process, pero nakahanda na sa iyo yung lugar na pagdadalahan niya sa iyo. Ikaw na lang ang inaayos ng Lord. Ikaw na lang ang minomold ng Panginoon. At habang dumadaan ka sa prison, habang dumadaan ka sa pit or sa journey, yes, huwag kang tumalikod kay Lord. Huwag kang lumayo sa Kanya. Hayaan mo na kumilos siya sa iyong buhay. Alam ng Lord ang Kanyang ginagawa. Alam ng Diyos kung paano Kanya tutulungan. Ang hilingin mo lang lagi, Lord, samahan mo po ako. Tulungan niyo po ako. Makakaya ko po ito. Hindi mo ako papadaan sa ganitong sitwasyon kung hindi mo ako kayang tulungan. Pinadaan mo ako sa ganitong sitwasyon upang ako'y matuto. Pero this is not the end. This is not the end of my career. This is not the end of my life. This is not the end of my purpose. This is just a preparation for greatness. Thank you, Lord. Surrender your life to Him. Lord, patawarin niyo po kami kung minsan kami po ay nagrereklamo. Minsan kami po, Panginoon, ay nakakapagsalita ng negative because of our bad experiences. But God, today we understand. We learned, oh God, na kaya mo pala kami pinapadaan sa ganong mga molding, testing, loneliness, sufferings, because you want us
to become like you, to become a better person like you. Panginoon, sa oras na ito, inihiling po namin ang inyong pagkilos sa aming buhay. Mold us, shape us according to your likeness, according to your image. And Lord, you will bring these people from good to great. In due time, you will bring every JA1 people, every JA1 family, every young people here. Oh God, na hindi sila mananatiling ganito lang. You will bring him into the place of greatness. Someday, oh Lord, they will become great. These young people in front of me will become great in the future. Na minamaliit ng ibang tao, na minamata-mata ng ibang tao. But God, by your grace, through your help and power, God, they will become great. Because our God is great. Hindi para magyabang, kundi para ipakilala ka sa aming buhay na ikaw ang Diyos na humahango sa lahat ng kahirapan at naglalagay sa tao sa isang magandang kalagayan. Maraming salamat. Pwede bang ilagay natin ating kamay sa ating puso at manalangin tayo? Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ang magpapatupad ng lahat ng aking pangarap sa buhay. Ako po'y nagpapakumbaba sa iyo. Sinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko. Iniimbitahan ko ang Banal na Espiritu Santo na maghari sa aking buhay at bigyan ako ng karunungan. Gawin mo po akong matatag, kagaya ni Joseph. Tulungan niyo po ako na ma-overcome ang mga tukso sa iba't ibang bagay. At ako, Panginoon, ay makalampas sa mga pagsubok at makarating ako sa palasyo na inihanda mo para sa akin. Sa tulong mo, Panginoon, mararating ko ang lugar na inihanda mo para sa akin for your glory. For your glory. In Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. I declare, Lord, kung anumang mensahe ang kanilang tinanggap na ngayon, hayaan mong itatak mo ito sa kanilang isip. And Lord, this year 2026, they will have a go the extra mile testimony, a go the extra mile experience na masasabi niyang, Lord, totoo yung aral na aming tinanggap noong January. Lord, sa mga estudyante, sa kanilang mga exams, sa mga negosyante, sa kanilang mga negosyo, sa mga ministry, they will go the extra mile. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen, Amen.